Oo, bakit 'to mga kababayan? Siyempre ganito ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba, Chi? Oh, inaayos niya lahat. Ngayon kapagka iba na ang presidente, biglang kinatamaran ito, ano'y balik na naman po. 'Di ba hindi sabi nga, hindi lang isang beses ang gawaan 'yan, dapat patuloy. Kung buwan-buwan, buwan-buwan ang maintenance niyan upang hindi bumabara. 'Di ho ba? Unconstitutional daw pag isuko ng Pinas si ICC sa ICC si Bato, sabi ni Attorney Torion. Mamaya ho natin pag-usapan si Bato. Ikaw naman Aristotel Udaundo, masyado mong pinapakaba si Bato. Mamaya bigyan mo muna siya ng ano ngayon, kapayapaan sa utak. Mamaya, mamaya na si Bato, okay? Oh, 'di ba? Alam nyo mga kababayan, yung pagpapalit-palit-palit-palit-palit ng presidente, okay lang yon kung sakali na walang kakwenta-kwenta yung presidente. Kagaya nung dating Pangulo, di ba? Ayos lang na pinalitan. Pero kapag ka nakatsyempo na tayo, nakakuha na tayo, nakatapat na tayo nung isang presidente na talagang tuloy-tuloy ang pagbabago, kung pwede nga lang diyan na lang muna yan. No? Hangga't hanggang ano, hanggang matapos na. Yung hindi ko naman pinapanalangin, no. Kumbaga, all the way na habang buhay si Presidente Marcos, 'di ba? Para tuloy-tuloy po yung pagbabago sa Pilipinas. Alam niyo po pinapalabas ng mga DDS ngayon, dadayain daw po sila sa darating na eleksyon. Yes. Sa 2028 daw po, hangga't hindi daw napapabagsak, napapababa, naaalis sa pwesto si Presidente Marcos, dadayain daw po sila ni Presidente Marcos. Anong nun tong mga to, no? Oh, sabi ko, nang to, ha? Oh, napapaisip pa na ganun. Dadayain, wala na nga kayong butante. O, unti na nga lang ho sila, mga kababayan. Tapos naiisip pa nila yun. Anyway, nasa na ba tayo? Puro bato, Torion, Tore. Naku, mamaya na yun. Ano po, alam niyo po ba yung isang hero o isang ano ng mga DDS? Yung isa pong idol ng mga DDS ngayon na medyo ano na medyo palaos na ho mga kababayan. Bakit? Palaos na kasi natatabunan na ho ni Anjo. Like the reason. Alala niyo po ito yung bata. Ayan, yung bata, no? Si Totoy. Oh, naalala niyo ho yan mga bossing? Si Meow Meow, no? Dito po, tinatanong sa kanya, bakit ka tumakbo bilang congressman? Yan. Sa bagay, ano ho, marapat na marinig natin kung ano talaga yung dahilan niya. Kung bakit siya, tumakbo bilang congressman. Sabi ni si Kikay, sabi ni Manolito Enriquez, kakasuhan na yan. Oho, malaki ang kakaharapin nito. Sedition ho, mga kababayan, ha? Sedition. At ang alam ko, walang bail yung mga ganung kaso. I-correct nyo na lang po ako kung mali ako. Okay? So ngayon, mga kababayan, tinanong siya dito, ano ang dahilan? Bakit ka tumakbo sa pagka-congressman? Before there were reasons like the reason why you ran for political position first for the position in Dasmariñas City Council. What was the reason you ran for congressman daw? O ano ang dahilan kung bakit ka tumakbo sa pagka-congressman? Kasi for city council, during my first run in 2019, well, I needed a job. Oh, kailangan niya lang daw ng trabaho, mga kababayan. Oh. And that was the one that's most readily available. And yun lang yung available para sa kanya at pinakamabilis na magkakaroon siya ng trabaho, mga bossing. Mga DDS. Di ba kapag kayong pagtakbo sa posisyon sa gobyerno, lalo na congressman, senador, mga bossing, pinag-iisipan ng malalim yan No? Yung tipo bang, yung iba nga 3 taon, pinag-iisipan nila yan. Bago nila masabi, sige, tatakbo talaga ako ng congressman kasi tatakbo ako ng senador. Kasi may nakita ako na kulang dito sa bansa natin na sa tingin ko, yung aking gagawin ay magiging karapat-dapat para mapabuti ang mamamayang Pilipino at ang bayang Pilipinas. Di ba? Ito hindi
Sabi, Tiu family. Shout out po sa inyo, Tiu family. Ito hindi ho, mga kababayan. Wala lang daw kasing trabaho at yun yung pinakamabilis at available na trabaho, mga boss ni Pamo, sir, kundi ang tumakbo ng pagka-congressman. Diba? Kaya naman po pala, mga bossing, Chief Amo, sir, kung ano-ano na lang ang ginagawa nito sa Kongreso. Ano? Kaya yung asal pala nito, doon sa Kongreso, mga kababayan, hindi nauukol bilang congressman. Diba? Yun lang pala ang dahilan niya. Kasi etong pagiging congressman o ang pagtakbo sa pagiging congressman ang pinakamabilis na trabaho na aking makukuha. Siguro, natapat. Nawala siyang trabaho nun. Ay, takbo ako ng congressman. Hindi yung tipong talagang, kailangan ako ng mamamayang Pilipino. Kasi, ito yung gusto kong mangyari sa Pilipinas at tingin ko, ito ay solusyon sa problema ng Pilipinas. Pera lang pala ang gusto, trabaho lang pala. Boss, baka naman merong mas malaki. Hindi kasi malaki din ho ang trabaho, di ba? Irene Balisi. Malaki din po ang sweldo ng congressman 300,000 piso ho, mga bossing. Opo, 300,000. Tapos ang gagawin mo lang pagka nanalo ka, kakanta ka. Tapos hahawakan mo yung cellphone mo, kakanta ka, kayo po na nakaupo, itututok mo doon sa mga muka ng mga congressman, Seryoso, yung mga mambabatas, tapos siya kumakanta. Tapos lalapitan mo si Sandro, yun lang. No? Halatang halata na lakarang China ho, mga bossing. Nahulog yan sa duyan nung bata, sabi ni Transformer. Ayun, kaya naalog yung ulo. No? Kaya naalog yung ulo. Sabi ni Chi, sa Pure Gold na lang siya hiring. Hindi. Maliit ang sweldo doon sa Pure Gold. Sa Pure Gold, di ba? Hindi ko naman po hinahamak yung mga nagtatrabaho doon sa Pure Gold, ha? Kung ikukumpara mo po bilang doon sa nakuha nitong posisyon ni si Kiko na 300,000 plus ang sweldo, malaki ho yun. Sabi ni Ma'am Elena Garcia, dapat sisihin din yung mga taga Dasmariñas, Cavite na voters nito. Kaya mayroon silang congressman na may saltik, hindi pinag-iisip ang congressman na iboboto. Hindi, sabi naman po ng mga taga Dasmariñas, nagsisisi na daw po sila. Sabi nga, meron pang nagsabi, parang sa comment section, ako taga Dasmariñas ako, pero kapag nakita ko si Kiko Barsaga, parang gusto ko suntok-suntokin yung mukha daw. Hindi naman natin sila masisisi, mga bossing. Kung masabi nila kay Kiko Barsaga, yung mga ganyan, Kasi wala naman pong tulong, wala naman pong dulot Biruin mo, yung sweldo nito, galing po sa mga bulsa natin na kinakaltas, kinsenas, katapusan. Di ba? Wala kang magagawa. Kasama sa kaltas yun, kinsenas, katapusan, doon sa sinusweldo mo para ipasweldo dito. 300,000 piso. Tapos ano gagawin? Wala lang, sisirain ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya dapat tama yung nangyari, nakasuhan ng sedisyon. Maganda, makulong to. Isang lang, ako nga sabi ko mga bossing, isang lang to, isang picture lang po na nasa loob ng kulungan tapos nakahawak ng ganon. Ayos na, solve na. Mapicturean lang. Sabi ni 7C Animation, usap-usap dito sa Davao, Boss Mark, babaliktad na daw si Bato, gagayahin si Garma. Alam mo kung sino pinag-uusapan din, Boss si Animation? Yung mga witness. Kagaya na lang ni Gutesa, mga bossing. Hindi. Kahit naman po bumaliktad yun alam naman ho natin mga kababayan na yung datingan ni Gutesa nagsisinungaling doon sa unang labas niya nakasama si Marcoleta di ba? Alisin ko muna ho ito mga bossing kasi si Kiko Barsaga medyo laos na ho mga kababayan.